Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating episode ngayong araw, February 4, 2025. Dito po sa ating Facts First podcast. Again, greetings from London. Okay, nandito pa rin po tayo for a brief trip. Pero syempre, hindi natin pwedeng pabayaan itong ating mga pinag-uusapan, itong mga diskursong ating ginagawa dito po sa ating Facts First podcast. We are recording this episode ngayong araw pa rin po. Pero by the time that you watch this interview ay nasa alas 8:30 na po ng gabi dyan po sa Pilipinas. Alam niyo, ito po yung follow-through dun po sa ating initial discussion about the value of senatorial or pre-election debates na nakikita natin siguro na mangyayari na mas marami o mas madalas dito sa darating na election sa May 12, 2025. And for this particular episode, I invited a veteran political campaign strategist para mas himayin sa atin at paliwanag ano ba yung value ng mga senatorial debates at paano ba naghahanda yung isang kandidato o paano ba dapat naghahanda ang isang kandidato sa mga ganitong debate. So I'd like to welcome to our program a veteran political campaign strategist. Siya po yung Chief Persuasion Specialist ng Agents International, si Mr. Alan Herman. Magandang araw, Alan, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Jolly good day, Ian, and I hope it's not too chilly there. Are you all right chilly. there in London? Yeah, it's chilly. Is it really? Mukha na dyan eh. Parati naka-button up eh. Malamig, boss. Ano ngayon? 4:11 in the morning. Mukhang heater yung likod ko, pero hindi ngayon, madaling araw, malamig eh. Well, unang-una, bumabati ako sa mga Factsnatics na nanonood, no? Sa Team Replay, sa mga nanonood ng live. Alam mo, ang pinakamalaking problema natin mga Factsnatics, yung ating minamahal na host, patalon-talon ng time zone. Hindi natin ma-pin down eh. Masyadong jet setter. Tuloy, hindi ko nabati ng happy birthday nung birthday niya kasi I never know what time zone you are in eh. So, tinan mo, nahuli tuloy ako sa pagbati ng happy birthday. Grabe naman. Maraming salamat. Ito ano yan, Feb 2. Kaya medyo napadpad tayo dito sa malayong at malamig na lugar. Yun. Baka nga sa sa international, you were flying over international waters nung nag-birthday ka. Hindi naman kaya. Literally. You were literally. Oo, ganyan ang mga jet setter eh. Yan ang yan ang facts talaga. Facts first. If you want to be a true jet setter, you celebrate your birthday over international timelines and waters. Yan, ibang level na yan. Sana all. Dito sa programang ito, dito yung host na on the spot ng mga bisita. So, given na yan, tanggap na natin yan. Anyway, kagalang-galang na Alan Herman, ang pag-uusapan natin ngayon. Ang title lang nito, may mga kandidato bang talagang umiiwas sa mga debate? Pero bago natin pag-usapan yan, diretsuhin na natin. Kung kandidato ba, kunwari, kandidato ng tinutulungan mo, for example, nangyayari ba talaga yan? Yung parang consciously iiwas sila sa mga debate? Absolutely. At yung formula na yan ay napatunayan nung last presidential elections when then front-runner and eventual President Ferdinand Marcos Jr. talagang umiwas at maaga pa lang in-announce nila na hindi kami magpa-participate sa kahit anumang debate. And it worked out for them. Normally, counterintuitive yun. Sasabihin ng mga taga-pagkinig at manonood natin, ba't ganun? Makikilala ka. Mas lalong malalaman ng tao yung plataforma mo. Oo, totoo yan. Pero tandaan natin ang isang debate ay microscope yan. It works both ways. Maaring kilatisin ng tao yung plataforma mo, mensahe mo, programa mo, pero dyan din naglalabasan ang mga past sins or mga issues laban sa iyo. At ang isang rule sa debate, uunahan ko na, ang isang rule sa debate for candidates is always punch up your weight. Hindi mo papatulan yung mga nasa mas magaan sa iyo, mga lightweights tinatawag natin. Your job as a participant in the debate is to always punch up your weight. Pag front runner ka, everybody is below your weight. You have nobody to
2 pag front runner ka. So, technically, hindi ka na dapat mag-participate, especially pag presidential, because everybody's job there, lahat, and hindi lang naman ako ang campaign strategist, lahat ng campaign strategist, tinuturuan yung mga kliyente nila na punch up your weight. So, ikaw ang magiging target pag presidential kasi 1:1 choice yan. Sorry, ang daming nuances. Ito tama. You can avoid it pag presidential candidate kasi choose one lang yan eh. Pag senatorial, it becomes a little bit more blurred kasi 1 of 12 ka. Mas malakas yung compelling need to join these debates. And again, that punching up your weight class will have less effect kasi there's more people up or down or up or below your weight class, so to speak, or your ranking. Pero sa presidential, definitely, pag ikaw na yung front runner, pag meron kang mga issue na maaaring maungkat, pag pwede kang, gamitin na natin yung term, pag pwede kang karnihin at kuyugin sa isang debate, ay better net neutral, stay net neutral and don't attend. Pero dito sa senatorial, meron bang parang clearly safe zone for a candidate? Kunwari sa Erwin Tulfo, consistently number 1. In very few surveys nagda number 2, pero usually 1 yan, di ba? Sure. Yung ganyan, pwede ba niyang gamitin yung formula na yan? Why would I bother to join debates? Consistently number 1 na ako. If it's a senatorial, again, you can expect that if Erwin Tulfo will join a debate, everybody will wanna, again, punch up their weight class and take pot shots at him. Iuungkat yung mga issue laban sa kanya. Meron namang mga issue na lumalabas ngayon tungkol kay Erwin Tulfo. Siyempre, ilalabas na dyan yung political dynasty. Ilang Tulfo kayong tumatakbo, etc., etc. Maybe the citizenship and other issues. Baka pati yung mga issue ng kapatid niya, iba to sa kanya. But to answer your question more directly, pag 1 of 12, baka makasama pag hindi siya sumama eh. Kasi maaaring that will give a negative connotation na, ay, kasama to sa 12 ko, pero tinan mo, ayaw magpaliwanag, ayaw lumabas, ayaw magpakita, baka hindi ko isama. That's talking about the hypothetical. But in the case of Erwin Tulfo, if we're specifically talking about Erwin Tulfo, the effect might be very little whether he does not join the debate because he has other platforms. He has a show, he has his social media, he has multipliers like his brothers. You can't tell them apart. Diba? Pag sinabi mong Tulfo, iisang brand lang yan eh. So, maybe specifically a Tulfo, maybe he wouldn't necessarily have the need to join these debates kasi awareness niya all-time high as other platforms. But for other frontrunners, baka it might be a better idea to join. Pag ganyan, pwede mo rin bang piliin yung mga interviews na sisiputin mo? Kasi meron man ako sariling platform. Bakit pa ako magpapa-interview miski one-on-one? Miski this particular format might be favorable to me, pero pwede ko na iwasan, just like a debate. Alam natin yan, Ian, lalo ikaw, nung mga panahon mo nung ANC. Pati nga yung mga hindi kandidato, natatakot sa'yo dahil syempre, kung magtanong ka, maanghang, medyo you ask the right questions, the questions that need to be asked. That sometimes, yung mga politiko, hindi sila komportable sagutin itong mga tanong na to, di ba? Again, facts first no holding back yung hashtag nandyan sa and nandyan ba? Nandyan pala. If you're a political candidate, no holding back will not necessarily play in your favor dahil bilang isang politiko, you'd want to hold some things back and to put forward only the good things. So alam mo yan sa mga kandidato, ikaw mismo, Ian, alam mo yan lalo nung nasa ANC ka. And even here in Facts First, I'm sure may iniimbita ka dito na tumatanggi. Hindi dribble. May nag-dribble sa akin. Oo, busy lang ako ngayon. Oy, nako, nasira yung ko eh. Nako, mahina ang internet. Hoping na baka makalimutan mo na yung invitation. But it's up to a politician's team also to choose, and I hate to use the word, but it exists. See, you have a way of really drawing this out, Ian, di ba? Talagang natotrouble ng mga ini-interview mo dito eh. Ang ganda kasi ng background mo. Siyempre, as you can see, I have a ripe reading material. Yan ang mga binabasa ko sa spare time ko. Books on theology, philosophy, the goodness of man. Ganyan. Yan ang mga leather-bound books ko. Pero
friendlies ang tawag dyan. You will choose your friendlies. In fact, tanong yan. That's the actual term. Pag sir, may interview request tayo ganito, friendly ba yan? That's the actual term. Okay. Dito specific sa mga debate, paano ba pinaprep ang isang kandidato in case nagkaroon ng invitation for debate tapos talagang nangahash yung kandidato di ba? Hindi, gusto ko umaten. Well, ang debate, the general rule is, eto na naman ako with my Alanism, so to speak. Yeah, The general rule, is to always treat it like a chess game. A debate is like a chess game. You play the board and you play the man. Yes, there are scientific, tactical strategies to use in a debate a la chess. So you have to learn the rules, you have to learn the figures, you have to come in with the correct facts, the correct information, kundi magmumukha kang engot. Kailangan tama yung mga impormasyon mo, hindi pwedeng outdated. That's playing the board. But you also have to play the man. You also have to determine sino yung mga kasama mo sa debate, sinong pwede kong tirahin dito, sino yung nag-i-interview, ano yung temperament nito, ano yung mga type of questions sa itatanong nitong moderator nito, sino yung mga panelists, anong network ako lalabas, anong online ba to, may live chat ba to, pwede bang mag-feedback yung aking mga supporters, titirahin ba ako sa comments, etc. So many things come into play, but there's actually a very, very tried and tested formula for entering a debate. It doesn't go far. It never changes. Pag tinanong ka, the first thing is you express empathy. Always, as a first rule. In whatever way, shape, or form you can express empathy. And shared value or anecdote. Maganda yung tanong mo, Ian. Naalala ko nung ako bata, lumalaki sa Quiapo. Ang nag-alaga sa akin, solo parent Tapos, hirap na hirap siya. Nakikita ko, 3 yung trabaho niya. So again, you're expressing empathy, shared value, care as a first statement. Then you bridge to your key message. Sasagutin mo yung exact tanong. After your little empathic and the humanized anecdote. And then after that, you state your supporting information. Kaya nga, ngayon, 15 million ang mga solo parents. At alam mo ba, karamihan sa kanila, kababaihan. So you state your supporting information and then you summarize your key messages. At kailangan yan mabilis dahil ilan lang minuto ang binibigay kada sagot. So that's the formula. Iikot ka lang ng iikot doon. And that's how we prep our candidate. We drill them in that format. At sa lahat ng mga politiko nakikinig ngayon, ang laki na natipid ninyo kasi kadalasan, ang laki ng sinisingil ko pag binibigay ko yung ganyang klaseng advice. Ito libre. Ito na pala napunta, no? Pero hindi, we don't workshop naman yan. That's really workshop. So, at least you get a glimpse behind the scene. We don't workshop po natin yan. Number one, hindi lahat ng kandidato sanay tumayo ng matagal. Most of the debates are standing debates. So, inaano ho namin yan. Like for our clients, we actually film them. If they're shifty, kasi yung iba kakamot-kamot habang kasi you're standing usually pag debate nakatayo. Some candidates are not aware of their body language, kakamot-kamot, they shift in their seats, they play with their hands, they're distracted. You always have to pretend that you're on cam. Tapos yung favorite na sinasabi ni Ian Esguerra, yan parati niyang sinasabi to, you have to talk in sound bites. Lahat kasi nang sabihin mo, pwedeng yan ang gagawing quote. So you have to make sure that everything you say is memorable and as much as possible not be taken out of context. Alam na alam ni Calyodi yan. Nangyari kay Calyodi. Unfortunately, may nasabi siya tungkol sa mga past presidents na kababaihan na twist ngayon yung soundbite niya. Pinalabas. Ayun ba nangyari doon? Ayun ba nangyari doon? He was merely talking about retrospectively sa mga past presidents natin. Unfortunately, dalawa dun sa presidente na yon ay kababaihan. Babae sila, no? And ang naging konteksto tuloy ng ilang mga articles na lumabas, parang misogynist siya. Parang sinabi niya, walang nagawa yung mga babaeng presidente. When in fact, he was talking about past presidents as a whole. So, yan, you always have to be mindful of that. Talk in sound bites, make sure that the context is well-defined.
Pero actually, yung talking in terms of sound bites, ano siya eh, parang it can help the candidate, pero by and large, baka hindi siya nakakatulong sa diskurso kasi very little opportunity to explain. Tapos, parang pagalingan na lang yan kung sino yung pinakamagaling humirit, di ba? Parang ginawa ni Duterte noong 2016. Yes, that's also the fine balance between talking in sound bites and spouting motherhood statements. Yeah. Kung puro lahat na lang ng sagot mo, kailangan tayo magsama na because unity is the best for all so that we may progress as one nation. Yes, let us move forward. You will eventually sound repetitive at sana sa mga marunong magsuri na tagapagkinig sa debate, malalaman nila na puro motherhood statements to, wala naman tong tunay na programa. He's speaking in slogans. So that's the difference between talking in sound bites and speaking in slogans. Paano niyo ginagawa yung during the preparation stage, yung risk analysis? Yun ang term na naisip ko pero baka iba yung term na ginagamit yung kunwari, in-invite ka rito sa debate, dito sa kunwari, GMA o kaya ABS-CBN. I-consider mo sino yung mga makakaharap mo, di ba? Paano kung makakaharap mo dyan yung mga tipong Luke Espiritu, yung tipong talagang kayariin ka eh. Upakan ka talaga. And okay, and first of all, risk analysis is really the term we use, no? We color code that. Meron kami different colors. Siyempre, it's yellow, orange, red, I don't know. Si BJ David yata na-explain na sa iyo yan dati, di ba iyan? Nung magkasama kayo ni BJ. Hello BJ, kung nanonood ka man. We actually color code that. How do we mitigate it? Unang-una, pag merong current issue na medyo matunog pa at merong issue na laban sa'yo na pinag-uusapan, talagang we move heaven and hell na wag nang papuntahin yung kandidato kung maaari if there's an active issue. Ngayon, kung there are, I don't want to call them incendiary, but yeah, I suppose it's a good word. Incendiary candidates na kasama mo katulad ni Attorney Luke. Not that I've ever had to prepare a candidate against Attorney Luke. Hindi po tayo tumatanggap ng ganyang klaseng kliyente. Next naman. You will have to have a briefer. If this question is asked, then this is the answer. If then. And as much as possible, back it up with numbers to narrative. Hindi naman po totoo na nagnakaw ako nung panahon ko. Sa totoo nga, tignan ninyo yung aking lungsod. Tumaas pa ang kita nung ako yung naupo. And then you use the numbers that would otherwise, kumbaga, the numbers in your favor. Use the numbers in your favor. And I realized I suddenly sound like such a terrible person. But that's really what you do. Kukuha ko kayo ng numbers and turn it into a narrative that suits you upang masagot yung mga issue laban sa inyo. Pero they also you go to the extent of saying, boss, wag ka na lang muna pumunta. Delikado yan. Masyado mainit. Absolutely. And, the reality is, even with journalists, gaya na nasabi mo, pag yung mga medyo militante, yung mga medyo Gabriela party list na mga journalists, wala naman akong pinatutunguan, pero may mga journalists na matatapang na talagang maanghang magtanong, we will advise na parang wag na lang dyan. It's our job. Pero kung yung kandidato, wala naman sa top 12. Kumaga, medyo, alam mo na, malalayo. Diba, I remember in a previous conversation, you talked about your inflection point. Yung mga ganong risky situations, do you also encourage the candidate to join or to be in that situation para magkaroon tinatawag na inflection point? Okay, pag yan naman ang konteksto, absolutely. Kasi, as I mentioned at the start of the program, the rule is always to punch up your weight class. If you're the lightest weight of them all, then you can just pick on everybody and punch up your weight class. I hate to say it, and by in and of himself, he is a very qualified, very accomplished, and I don't know where his heart is, but from all indications, his heart might be in the right place. Pero napag-usapan na rin natin si Attorney Luke. Yan ang ginagawa ni Attorney Luke. Kaya naman sumabog sa consciousness ng Pilipinas si Attorney Luke dahil talagang inuupakan niya yung korupsyon ng lahat ng
kanyang mga kapwa kandidato. So yes, I would definitely advise. If my client was below the rankings, I would send the client there to just keep on punching up his or her weight class upang makilala. Pag-usapan natin yung recent debate hosted by GMA7. Correct me if I'm wrong, pero parang walang survey leader tayo nakita bukod kay Bato de la Rosa na medyo nalalaglag sa ilang mga survey, di ba? Tama ba? Correct. Bato, Senator Bato is parang hindi sa lahat ng survey firms pasok siya sa top 12. So ito, parang ito sige, go ahead. In fact, meron akong isang kilalang yung Senator Edu Manzanas yata yun, di ba? May sinabi yung grabe yan. Oo, nagbigay ng prognosis na napaka-direct to the point. Nagulat tayo, nahulog tayo sa sila natin nun. Iyan, naalala ko. Ako, nadura ko yung kape ko eh. Yung kape ko. Ako yung bubble gum ko, nalunok ko. Nalunok mo yung bubble gum mo. Categorically, di ba, sinabi niya. Grabe. Okay, grabe. Ulitin ba natin yung sinabi niya? Ulitin ba natin? Count of on 3, 1, 2, 3. Bato will lose. Yo, grabe. Grabe, nayanig. Nagkaluno ka ng bubble gum. Ako, nadura ko yung kape ko. May pusa, nagulat. Yung naghuhugas ng pinggan, nabasag yung pinggan. Grabe. Yung aso gumana, no? Yung aso. Correct. Paiyak-iyak pa yung aso, di ba? Ganon. Masyado detalyado na siya yung usapan natin. May mga pigeon nagliparan mula sa bubong, di ba? Tapos yung baby na nasa pram, biglang umiyak. So yun yung nangyari when he made that prognosis. But yes, going back to the question. Actually I enjoyed that debate kasi it gave them a venue. Kasi yan naman talaga ang function ng debate. If you really look at the democratic function of a candidate debate, the very spirit of it ay upang bigyan ng plataforma yung mga kandidato na wala masyadong resources to launch a full multimedia campaign na lumabas sa isang network na napakalawak ng reach upang maibigay nila yung mensahe nila sa mga Pilipinong botante. But you know what? It might very well be na kaya ewan ko kung yun yung list of invites but it might very well be na game changer talaga yung nangyari last election na si Pangulong Bongbong Marcos categorically from the start refused to join any debates. Ayaw na niya. Na PTSD siya nung huling debate niya laban kay at ginawa siyang target practice ni then Senator Alan Peter Cayetano. Naumatin yata sa mga function na wala kanyang, no? Correct. I think they've gotten over that little tiff. Okay. Dito, yung pag-attend ni Bato de Rosa, from the perspective of a campaign strategist, mukhang this was something that he needed to attend, this recent debate. The Bato brand kasi is that, the thing with the fandom of Senator Bato is if he ever gets caught in a corner with a really tough question, the fandom, I'm absolutely going to get flamed. Obviously, madadali tayo ng mga trolls ito, Ian, at marami na namang galit sa akin. But the fandom of Bato is such that he can just spout some slogan, he can just make an antic, wave di ba, naalala mo yung ginawa niya, wave niya yung sumayaw-sayaw siya nung lumabas yung picture ni PRRD. He can just do that and distract away from the question. So, it's a no-lose proposition for a candidate like Senator Bato. Talaga, no-lose, no? Pero, who do you think performed well doon sa debate na yun? Yung tipong siya nag-shine. Well, to be honest, in terms of what I'm looking for as a voter or all in all, yun ang as a campaign strategist, parang who killed it? Metaphorically, okay, iba kasi hindi mag-gets yung sad to say, nobody really stood out for me. It
it was quite vanilla, if I'm being honest. Again, Attorney Luke got some good shots in. So, probably him. Probably siya na yung lumitaw. He got yung some good, nakikita. Yung he got kinakalat na some ano, good shots eh. yung kunwari kay Heidi Mendoza, napapanood ko yung mga clips eh. Yung kinatkat, yung sagutan nila ni Attorney Jimmy Bondoc. Mm. My my advice to Attorney Heidi, she took it a little too easy. Attorney tuloy. My advice to Sec Heidi is not Sec Heidi. What am I talking about? My advice to her is Commissioner Heidi. That's the word I'm looking for. My goodness, my vocabulary fails me. Taga London pa naman yung kausap ko at napaka-critical. Yeah. I know. It failed me. She actually let off the gas. She let off the gas. Although maganda yung mga sinabi niya kay Attorney Bondoc noon na she took it as an opportunity to talk about her credentials, di ba? May experience din tayo dyan, kaya may alam din ako sa Defense College, so I know what it is I'm talking about when we speak about the defense implications of these policies. So it was, I mean, she had a couple of good opportunities there, but if I were her, I would have been a little more aggressive. I would have bared a little more fangs. Sayang. She didn't go for the jugular, so to speak. And here we are, suddenly the spirit of Edu Manzanas has taken over this vessel. Pwede bang i-revise ni Commissioner Heidi yung isang sikat na lyric dati? Hindi ko tinasabing one-hit wonder yun. Parang, okay, Attorney Jimmy, let me be the one. Although, actually, stuff like that would have been brilliant. Can you imagine how viral Commissioner Heidi would be? And rightfully so. Commissioner Heidi in her own right deserves to be viral, deserves to go viral, deserves to be considered. Pero can you imagine, Ian, kung yun yung soundbite niya? Kaso may nakakalala pa ba nun? Sabi na iba, one-hit wonder yun eh. Well, alam mo, it has now become a lie. So, I'll tell you one last time before you say goodbye. Memorize ko yung lyrics eh. Ako kunwari, pinagtatanggol niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. You don't have to make excuses. You just need to find the setup where human rights will be protected. Parang ganon. Correct. It doesn't always have to be binary, Attorney Bondoc, where someone wins and someone loses. Yeah. You just have to say your love for Duterte was strong. But it's now a lie. Ayan ka na. Pwede na. Ayan, advice po yan. Free tip. Kaso mukhang hindi yan punching up your weight class eh. Kasi hindi naman ganun kataas yan. Hindi naman yan punching up your weight class. But boy, the opportunity to go viral and to actually, wow, that clip would have been shared. That would have broken the internet. Ika nga. That would be the equivalent of VP Lenny's thumb. Naalala mo yung ginawa ni VP Lenny noon. Ayun, paturo. Tinuro niya yung katabi niya. When the question was about corruption, tinuro niya yung katabi niya. So, yon, that would have been the equivalent of that. Better pa siguro. Dun sa prep, no? Sabi mo, the candidate goes through a workshop. Usually, how intensive is that? Gano'ng kahaba? And then, para ba yung sparring na yung aspar, you mimic the fighter that candidate would face? Train hard, win easy. That's it's exactly sparring. You train hard, win easy. You try to simulate as much of your opponent as you can. That's usually 2 days. But the prep going into the debate is long-standing because of the information. We're assuming lang that the candidate already knows the information. Alam na niya yung mga statistics. Alam na niya yung mga current policies in place. What are the contentions? Meron na siyang tinatawag na RRK, Rapid Response Kit. Ayan, dami ng mga tips na nakukuha sa akin ng mga kandidato. May naka-prepare na siyang RRK, Rapid Response Kit. And the response has to be rapid because hindi ka pwedeng, you cannot meander with your answer pag debate. Kailangan yan 1 minuto, 2 minuto.
By the time that's done, that's about a 2-day seminar. We make them stand up. We put them in uncomfortable situations. Sometimes we switch off the aircon para medyo mainit. And the camera is always, may isang camera na naka-extreme close-up sa mukha to capture facial expressions. Kasi you never know eh. May sinasabi yung isang kandidato, ngumingiti ka or ngumingisi ka or you're making faces. You never know, that might be caught. Especially in this league. Sorry, Pagka na ba dapat ano ka? Dapat ba pag ano, ang reaction mo is ano lang, stoic or deadpan? Ganun ba yan? Well, stoic deadpan as much as possible, unless, again, there is a point that you're very, very much in agreement with, then you can nod, you can ano, but we even discourage that kasi dapat, hindi mo binibigyan ng validation yung ano, kalaban mo eh, you're in a fight. You're in a fight. So sometimes you super agree with what candidate B said. So you cannot help but, sometimes you might even applaud, you might shake your head, you might smile. Eh di nabigyan pa ng validation yun. Eh kalaban mo yan eh. You're in a fight. That person's taking votes away from you. Sa ganyan ba, parang meron din, sa toolkit ninyo, kunwari, hindi talaga pabor sa yung mga datos, yung statistics. Nandun ba yung option na guluhin mo na lang, i-distract mo na lang, o mag-whataboutism ka na lang? Again, the art of debate and the art of discussion is numbers and narratives. If the narrative does not work for you, find numbers to help you. If the numbers don't work for you, find a narrative that will help you. So it's either, well, whataboutism doesn't really work that well anymore, but forced dichotomy ang nag-work ngayon. Ayaw mo dun sa budget, ibig sabihin, hindi ka maka-Pilipino. Ibig sabihin, ayaw mo sa mahirap. So, anti-poor ka. Dahil alam mo itong budget natin, diretso binibigay yung assistance sa tao through AKAP, through AIX, MAIP. This is assistance to indigents, the poorest of the poor Filipino. So, ayaw mo sa budget na yan, Ian? Ay, anti-poor ka pala. Ba't ako na? Forced Sorry. Oh, di ba? Diba? Forced dichotomy. And you use such words like that na pag pinanood ng botante, baka yun ang dumikit. Natikitan mo pa. Hindi po anti-poor si Enes Guerra. I'm merely using that as an example. But if Shelo Magno was spouting, if Prof. Shelo, and hello Prof. Shelo, the smiling assassin, kung nanonood ka man, if she was, for example, naharap kami sa debate, obviously she will eat me up, chew me and spit me out when it comes to numbers and dissecting the books. While smiling. While smiling, my God, she will chop me to little bits and pieces. Baka pati dental records ko hindi mo na ma-identify. Talagang Shelo Magno will obliterate me pag yan ang pinag-uusapan. Pero kung I was forced into a firefight with her, yun na lang ang gagawin ko. I can't beat her with the numbers, I'll hit her with a narrative. So, Prof, galit na galit kayo dyan sa budget na yan. Eh, yan ang budget eh. That's the very same budget that helps people. Meron akong kapitbahay. Yan, i-humanize mo na. Meron akong kapitbahay, yung anak niya nagkasakit. Grabe, binebenta niya yung heirloom ng nanay niya para lang mabayaran. Nakatanggap siya ng assistance galing sa gobyerno. Napagaling yung bata. That's the same budget that you're fighting against. So, anti-poor ka, Prof. By way of example. Example lang po ito, Huwag masyado ma-excite yung mga trolls. Hindi ko nilalabanan si Prof. Shelo on this at all. As a matter of example, pwede bang ibalik? Oo nga talagang ang laking tulong na binibigay niyo sa mahirap Kaso huwag niyo na rin nakawan. That would be great. But see, if you did that, Ian, for example, again, we're using Shelo as an example. If Shelo did that, then guess what I did? I dragged her into my battlefield. I took her to where I want the fight to be. It's now a fight of words. Dahil kinagat ko na. Kinagat mo It's now a fight of words. Kasi pag bumalik, think of MMA, di ba? Think of the ranges of combat, or if not MMA, reality-based self-defense. Di ba? Range of combat yan. I'm a tall guy.
I want the fight to be at range. I want the fight to be Mm. either at larga or medio. Talagang nag-lecture na di ba? Specific na, no? Kasi lamang ako dyan, di ba? I don't want the person to come in and grapple with me. So, pag nagawa ko yan, I'm at my range, then I'm controlling the fight, so to speak. So, it's the same with the debate. Parang striker, kalaban mo grappler. Don't Correct. allow him to take it to the ground. Of course, di ba? Bring the fight where you need it to be, where you think you have the advantage. Okay. Ito pa lang, sorry, baka hindi pa naman ganun kahaba yung discussion natin. Pero dami ka natututuhan, ha? Tsaka syempre, marami nakakalibre dun sa advice mo. Except for the workshop. Ganun. Ito, example. Kasi, sige, using your MMA metaphor, no? Usually, team yan, di ba? The fighter is surrounded by a team. Pero once you enter the cage or the ring, it's only You're you and the other somebody. fighter across the ring. Pero technically, pwede mo pa rin pakinabangin team game during and after the debate, di ba? Kung ikaw yung kandidato. Paano ginagawa yan? Example, meron kang team social media warriors. Hindi ko sinasabing trolls, ha? Talaga i-amplify yung mga messages. So, boss, ang galing talaga ng sagot nito. Talagang siya yung kandidato ko. Di ba? How does it work? Do you remember that, again, I use this example, but I remember a certain politician who came out with a flood of videos before. And the title was, Sunog si Karen Davila. Sunog si Hindi ko Karen maalala. Davila. So, Sino? nag-guest yung politiko na to kay Karen Davila sa Head Start. And ayon sa mga social media amplification na lumabas, sinunog daw niya si Karen Davila at binarabara daw niya. But if you watch the video, I guarantee you the opposite happened. Siya yung sunog. Karen asked questions, hindi niya masagot, nagalit na lang siya at nagtaas na lang siya ng boses kay Karen Davila. At para sa mga SOCMED amplifiers, trolls, if you wanna call them that, kasunugan na nangyari. So nilabas nila yon. That's how you try to control the narrative post-debate. So maglalabas ka ng mga ganyan. Heck, that's why you were able to watch that. That's why you were able to watch that clip of Commissioner Heidi versus Attorney Jimmy. When you watch that clip, what was the title? Ano ba? Sunog well, the one I watched was Jimmy Bondok sinunog ni Heidi Mendoza. Talaga? Yeah, but if you watch it, wala naman talagang quote-unquote sunugan na nangyari. Pwedeng in the lugar. Oo, di ba? So, that's how the team will really amplify your wins, buffer your low points, and make a narrative na ikaw talaga yung bumida. So yeah, definitely, after the debate, ano na yan, hand off sa team na yan. Team nang gagawa ng paraan para lumabas na ikaw yung pinakamagaling na debater na nangyari doon. Pero ano yan? Staple yan? Bawat kandidato dapat meron ganyan team. Let's say you're seriously eyeing a position. Kailangan meron kang ganyang team. Well, I'm sure candidates like Attorney Luke, Commissioner Heidi, who are really running on ideology and really not really, they don't have the funding of a full campaign team. Baka wala. Pero para sa isang serious candidate na talagang may resources, imperative yan. Kasama yan talaga. Imperative. Mm-hmm. Siyempre, sasabihin ko yan dahil yan ang hanap buhay ko. Imperative talaga yan. Pero ano yan, you can somehow create better opportunities. Let's say, nag-bomb out yung kandidato dun sa debate. Talagang miserable yung kanyang performance. How do you massage it or manage it after? Papa-interviewin ko yan sa Friendly. That's one way of doing it. Or two, I will do the famous medium shot off camera interview. Kilalanin si Ian Esguerra after the debate. Let's say Ian bombed. Tapos, I will take the same questions that you bombed in during the debate. I'm going to ask them off cam or word card.
Ano ang masasabi mo sa mga mangingisda? Question mark. Or off-cam, sasabihin yan. And then you'll give a better answer. Yun yung ipapakalat ko, hopefully to undo the damage that was done during the debate. Okay. Sige, maraming salamat, Alan, for all those wisdom or wise words. Mali ata yung nasabi ko. I see what Hindi, you did seryoso. there. I see what you did there. Hindi, seryoso, ano yung accident. I'm not joking. Hindi ko sinasadya. Seryoso. Anyway, maraming salamat for giving all those pieces of information. Useful not just for the candidates, but for the voters. Pero any final message for the voters naman? Kasi kanina pinag-usapan natin from the perspective of the candidate para mas maintindihan ng mga botante. Pero dito, for the voters, what should be their takeaway? I always say the same thing. Para na akong sirang plaka. This is a job application. The best place to learn the qualifications of a candidate is through fora like debates, discussions, kung saan sila nagkakaharap at they have a common ground to weigh in on issues. So napakahalaga po ng mga debate na to para sa botante upang makilala nila yung mga people that they will endow their sacred vote to. Sagrado po ang boto. Napakahalaga po niyan. Hindi yan yung basta-basta lang na mag-shade ka lang or binibili lang. Lalo, use these debates as an opportunity to learn more about the candidate. Kung wala naman kayo napulot, research. Madali yung mag-research. Alamin niyo yung mga background, qualifications, ano na ba nag-i-issue nitong kandidato na to. That's the only way we can pull ourselves out of whatever mire we're in. So, says Alan Herman, sana yung suot ko parang kay Ian para talagang may credibility. Looking forward to the book that you will write in the future. Huh? It will be a joke of sorts. Meron siya isusulat yung mga kanyang lessons na ganyan, dapat sinusulat siya. Hindi pwedeng nasa yung internet. It has to be written. Ay, teka, pwede ba magbate? Pwede. Pwede dahil involved ka rin dito. I'm scrolling down. There is a couple named Arthur and Vicky Walo. They made shirts for us, Ian. So I have one. You have one. Senator Edu Manzanas has one, and Prof. Shelo has one. This fellow named Mr. Arthur Walo, really nice guy, took the time out po. Ang ginawa niya, yung mga main, most prevalent at most used phrases na nababanggit po namin dito sa Facts First. Ginawa niyang isang word cloud at pinagtiyagaan po niya, prinint niya sa napakagandang t-shirt of high quality. And they sent it to us. So, kay Mr. Arthur Walo at kay Ma'am Vicky Walo, yung aking mga kaibigan lang masyadong busy, talagang mga jet setter, yung isa nasa London, yung isa naman kakagaling lang sa Paris, si Prof. Shelo naman nasa bridge, nagpo-protesta, hindi natin alam kung saan siya nagpo-protesta. But I have received the t-shirts po and thank you very much. Mabuhay po kayo. Salamat. Wow. Arthur and Vicky? Maribig. Vicky Walo. Naku, maraming salamat po. Sir Arthur and Vicky Walo. Oy, looking forward to that shirt. Yung word cloud. Yeah. Word cloud. Pinakita ko na sa inyo, di ba? I took a picture of the word cloud and then sent it to the group. Astig. Galing. Astig. Salamat. And mabuhay ko kayo lahat ng mga Fox Natics Team Replay. Magandang araw po. Salamat Alan. Thank you. Brother. Salamat. Yeah. Yan po si Mr. Alan Herman. Nakausap po natin. Nakalibre na naman yung ibang mga kandidato ng advice. Pero actually, ito yung pinaka-objective natin dito. We wanted the viewers and the voters in particular to better understand how this thing works, itong debate. Kasi much of the preparation, of course, happens. Preparation before the actual debate. And yung nakikita natin din sa mismong debate stage, yun na yung performance. Dapat maunawaan din natin what happens behind the scenes and what happens prior to the debate. Para makatulong naman sa pagkilatis natin dito sa ating mga kandidato. Para mas makapili naman tayo ng matino. Totoo yun kasi marami dyan. Ang top performer dyan usually magagaling sa soundbites. Pero we're not sure whether
consistent din kanilang mga sinasabi doon sa kanilang mga nagawa na in the past. So, kasama yun sa mga dapat binubusisi natin. In the meantime, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo lahat for joining us today, for joining us tonight dito sa ating episode, dito sa ating Facts First podcast. Ako po si Christian Esguerra. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat.